Ito ang nakakagulat. Tila sunod-sunod na umano ang karmang dumadating sa kontrobersyal na kongresista na si Franz Castro matapos nga itong kasuhan ng ethics complaint sa House of Representatives ng ilang mga katutubo mula sa Davao del Norte patungkol sa umano'y kaso nitong child abuse na tila nahatulan ng guilty. Ngunit tila nakaupo pa rin ito sa kongreso. Hindi na umano papayag pa ang mga indigenous people na umano'y nabiktima nitong si Castro, kung saan matatanda ang noong 2018 ay sinubukan anyang tangayin ni Franz Castro at Sator Ocampo ang 14 na kabataan upang piliting umanib sa mga rebelding grupo, at ito'y sapat na anyang ebidensya upang tuluyan ng mapatalsik sa kongreso ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro, lalo't pinagtibay na rin umano ito ng Davao RTC na talagang guilty ito sa kasong child abuse. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, good luck Franz Castro, himas rehas ka na ngayon. Tapos na ang masasayang araw mo. Humingi ka na lang ng tulong sa presidente nyo at sa kongreso. Karma is real. Yan ang dapat ilagay sa koreksyonal, hindi yung resource person. Akala mong sinong malinis, mag-contempt wagas ang kapal ng muka. Dapat bago pa naghiring, yang Quadcom, sinampahan na yang si Franz Castro sa Ethics Committee para hindi na nakapanghara sa resource persons. Talo pa niya ang korte kung mag-imbestiga at humatol. Siya itong convicted na, at narito, panoorin pa natin ang buong video. Sinambahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Alamin kung ano ang grounds o mga basehan ng reklamo sa balita ni MJ Mondehar mula sa Kamara. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingot para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingot, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni ating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo ng New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Sa Mandato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Tingin niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna. Tilis na prente din ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming inaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa, or kasi parang iba talaga sa aming customary law, kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Obo-Manuvo si Castro at iba pa na leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Toro Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingot noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro to Campo ang 14 na minor de edad mula sa Salubungan School. Yan. Diba? Sana nga matanggal na yan si Franz Castro. Buti na lang at may mga nagre-reklamo, kasi sa totoo lang, parang kung sino na siyang umasta sa House of Representatives. Akala mo talaga. Kaya sa mga darating na election, mga lords, no, wag talaga natin iboboto yung mga NPA party list na yan, lalo na yung si Franz Castro. Asang-asa pa talaga siya na mananalo siya. Tumakbo pang senador. Ay nako, akala mo talaga mananalo ka, ha? Umanda ka, ipa-flash ka namin sa inidoro. Samantalang ito, may kaso, guilty pa, pero nandiyan pa rin. Dito nga, masasabi natin na dapat talaga kasama si Martin Romualdez na makasuhan dito at matanggal dyan sa Kongreso kasi pinabayaan niya eh. Wala silang ginawa tungkol dito sa issue na to, yung issue na to ng
yung conviction niya ni Franz Castro. Magandang hakbang doon sa mga IPs natin itong pag-file ng kaso, kasi kung katulad doon sinasabi natin kanina na nag-file ng kaso ang mga kabayan black sa Congress ng impeachment at hindi pwedeng deadmahin ng ng Kongreso yun. Kailangan nilang kumbaga asikasuhin yun, dahil sabi nga ni Sir Jay, dereliction ba, tama ba yung term na ginamit ko, of duty, yung pagka hindi mo inasikaso yung kaso. Ngayon, nagsampa naman ng kaso nagsampa ng ethics complaint itong mga IPs natin laban kay Franz Castro. Yung Congress ay dapat magkaroon ng hakbang kung papaano masusolusyonan itong problema na to, kasi may nilabag na batas at korte mismo ang nag-utos at ang nagdesisyon na talagang may kasalanan itong mga makakaliwang grupo na ito. So dapat talaga gumalaw ang Congress at babantayan natin yan, kasi kung hindi sila gagalaw at hindi nila aasikasuhin to, tapos yung impeachment complaint final ng mga makakaliwa, tapos yun pa yung uunahin nila, talagang tayo'y mukhang pinamumunuan na ng mga komunista. Coach Oli. Sir Jay, ito, matanong ko kasi parang mauuna pa to si Franz Castro, pinapatanggal niya ang ating Vice President, pero ngayon siya ang pinapatanggal. Mukhang mauuna pa siya. Dahil medyo na gano'n yung connection ni Sir Jay, oo. ako na muna ang sasagot. Sige. Ang isa sa mga Jay, no? Yung na yan, gano'n na talaga mangyayari dyan. Kagaya ng sinabi nga nila ni Boss Dada, ni Sir Jay Sonsa, na hindi inaasahan ng mga mangyayaring to. Kasi nga, ang nangyayari, kabaliktaran na. Baka nga ang mangyari dito, imbis na si VP Sara ang ma-impeach, si Romualdez pa yung maunang ma-impeach. Ang masaklap pa dito, kawawa yung mga young guns. Sabi nga, like ako, sinasabi ko sa mga vlog ko na ginawa silang palaman. Oo, Pero dapat pa ba, Coach Oli, dapat bang tanggalin pa yan? Ilang buwan na lang naman yung ilalagi sa posisyon yan. Hindi naman mananalong senador yan dahil tatakbong senadora yan, hindi ba, si Franz Castro? So patay naman na yung karir niyan sa politika. Baka sakaling kung hindi na siya kongresista, matapos yung kanyang termino ngayong Mayo, baka sakaling mawalan ng immunity itong mga to at talaga namang makasuhan at makulong na. Hindi, kasi ito, Coach Oli, may appeal sila, yes, pero kapag ikaw kasi nahanapan ka ng probable cause or na nagkaroon na ng conviction, mahirap na makabawi doon, Coach Oli. Hindi, kaya nga siguro, Mahirap Boss Dada, agresibo sila ngayon kasi bagka nakaupo yung galit sa mga katulad niya, delikado siya. Kaya gagawin nilang lahat ng pupwede. Minsan nga, hindi pa nga pwede. Hinug sa pilit Talagang para lang wag makaupo at hindi sila makulong. Baka yan ang masaklap, Coach Oli. Kasi yung inaakala nilang magiging rason para si Inday Sara ay maging unpopular, baka yun pa yung mas lalong gumalit sa tao at mas lalong magtulak kay Inday Sara para tumakbo bilang presidente balang araw. At alam mo, nung narinig ko, Coach Oli, sinasabi niya na hindi ako magpapatawad. Na-confirm niyan yung kwento-kwento sa akin dati na yan daw talaga si Inday. Ibang-iba sa tatay niya dahil si Inday daw nagtatanim talaga ng sama ng loob. Well, nung narinig ko to sa kanya, nung nagsasalita siya, nagbibigay siya ng kanyang mensahe sa pagdating ng Kapaskuhan, sabi ko mukhang legit yung source ko na yon, legit. Alam mo, Boss Dada, panig ako dyan kay VP Sara. Bagamat para sa akin, dapat magpatawad, Pero, pawar ako kay VP Sara doon dahil hindi dapat konsintihin itong mga to Pagka pinabayaan mo lang yan, marami pang bibiktamahin. So, dapat turuan ng leksyon ng hindi tularan. Para, di ba, kasi, pwede naman pala yan, nakakalusot lang yan, ganyan. Sige, gawin natin yan. Kahit na puro politika na lang ang pag-usapan natin. Pero pagka nabigyan ng leksyon yan, tinan nyo, tatahimik yung iba na hindi nila gagamitin yung kanilang kapangyarihan para mang-abuso ng ibang tao.